Simulan na nating ang ika-13 istorya. Makikita din sa babaeng ito ang 3 malaking kristal na nakaukit sa noo nito, magandang hugis ng katawan at ang engrandeng kasuotan na suot nito at ang likod nito na mayroong mga pakpak na kulay puti at mga aksesoryang ginto. Ito ay si Soldrake na biglang nag-anyong tao. At pagkatapos nitong mag-iba ng anyo, nasambit nito kay Eren na kanina mayroon nitong gustong sabihin sa kanya kaya ngayon ay ipagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Subalit patuloy pa rin ang mga ito na natitigilan dahil sa bagong anyo na kanilang nakikita kay Soldrake. At dahil nakamit na nila ang kanilang pakay na mabuksan ang musoleo at makagawa ng kasunduan sa dragon, ay nagpasya silang bumalik sa kastilyo ng mga Pendragon para ipahayag ang kanilang tagumpay. At matapos ng ilang oras, makikita ang hukbo na nasa gitna ng kagubatan habang sakay ng kanilang kabayo at ang mga orcs naman ay naglalakad. Makikita din si Eren at si Soldrake na nag-uusap pero ang mga ito ay hindi nila ibinubuka ang kanilang mga bibig kaya napansin ito ni Karta. At dahil dito, tinawag nito ang kanyang katabi na si Killian at napatanong ito sa kanya kung ano ang pinag-uusapan nina Eren at Soldrake. Ngunit tiningnan nito nang naiinis ni Killian at natanong niya kung bakit sa kanya ito nagtatanong, at nasambit nito kung gusto niyang malaman ay bakit hindi na lang nito tanungin ang dalawa. At dahil sa sinabi ni Killian, nilihis ni Karta ang kanyang mga mata na parabang nahihiya. At dahil napansin nito ni Kratul, nasambit nito na ang mga Anaconda orcs ay hindi makakalapit sa guardian deity ng kagubatan ng basta-basta. Pero sinabihan nito ni Killian, na kahit pa ganoon ay hindi pa rin nila maririnig ang sinasabi nila, dahil hindi din nila maririnig ang boses ni Soldrake, at sa hindi malamang kadahilanan ay hindi din nila naririnig ang boses ng kanilang master. At dagdag pa ni Killian, na ang dragon na nagbagong anyo bilang isang tao ay hindi niya pa naririnig, at habang ito'y patuloy na nakatingin sa likuran ni Eren at Soldrake, habang ang dalawa ay patuloy sa pag-uusap. Nasambit ni Soldrake, na ang taong anyo nito ay napakaganda bilang isang dragon. At sa sinabi ni Killian, si Karta ay naguluhan at si Kratul naman ay nasabing, bilang orc ay hindi namin masasabi ang pagkakaiba. At dagdag pa nito na kapag nakita ka ng kanyang mga mata, ang buong katawan mo ay matitigilan sa takot. At balik tayo habang nakikipag-usap si Eren kay Soldrake habang nakasakay siya sa kanyang kabayo, natanong nito kung sino ang 6 na dragon na dumating, dahil mukha ang mga ito ay hindi nasisiyahan sa kanilang nabuong kasunduan at kung ano ang kanilang pinag-aawayan. Ngunit sinagot siya ni Soldrake, na tanging ang oras lamang ang makakasagot nito. At dahil sa sagot ni Soldrake, natigilan si Eren at napatingin na lang sa kanya. At nasambit niya, na pinakita niya ang kanyang mga alaala ng nakaraan bilang si Raven. Kaya siguradong alam nito ang hindi maipaliwanag na pagkamatay ng totoong Eren at ang kanyang sarili. Gayon din, ang mga nasambit ni Baltai, ay tiyak na may alam ito tungkol dito at kung bakit ito ay nabuhay bilang si Eren. Subalit muling tiningnan nito ni Soldrake, at muling nasambit na ang oras lamang ang makakasagot nito. At dahil dito, si Eren ay nainis sa mga sagot niya at napatitig lang sa kanya. At naiinis nitong pasigaw na nasabi habang tinuturo si Soldrake, na yun na lang ang lagi nitong sinasagot. Kaya sabihin na nito ngayon sa kanya ang lahat ng kanyang dapat malaman. At dahil dito nasambit ni Soldrake, na ito ay kakaiba dahil siya ay madaldal, hindi katulad ng mga dating Pendragon na bihira lang na makipag-usap sa kanya. At sa sinabi ni Soldrake, napatingin na lang muli si Eren sa kanya. At ito ay napahawak na lang sa kanyang ulo at napaisip kung ano ang problema nito. At napaisip ito dahil inaakala nito na sa pamamagitan ng paggawa ng kasunduan, ay sa wakas mayroon din itong mauunawaan sa lahat ng pangyayari sa kanya. At habang malalim si Eren na nag-iisip, bigla na lang itong may naramdamang isang bagay na mapanganib na papalapit. At ito ay isang higanteng ahas na bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan at kaagad silang inatake. At dahil sa paglabas nito, nagulat ang hukbo at napasigaw si Killian na may demonyong lumabas. At si Karta naman ay napasambit na ito ay isang malaking demonyo. At habang sumusugod ang demonyong ahas, hinawakan ni Eren ang espada nito para ito ay hiwain, subalit bago pa man ito may palabas sa takip, agad-agad at napakabilis itong napatay ni Soldrake sa pamamagitan ng pagsunggab niya sa katawan ng demonyo, kung saan makikita na ang parte ng katawan nito ay nabutas dahil ito ay hawak-hawak ni Soldrake. At dahil sa kaganapang ito, hindi makapaniwala ang hukbo kung saan napanganga si Karta at Killian sa pagkabigla. At nanlaki din ang mga mata ni Eren sa kanyang nakita.
Dahil sa bilis ni Soldrake ay agad nitong napatay ang kalaban ng walang kahirap-hirap. At nang ito ay makalapag, makikita sa kamay nito ang hawak-hawak niya na nagdudugong karne galing sa ahas na kanyang sinunggaban, kung saan ito ay kanyang tiningnan at makikita na binuksan nito ang kanyang bibig at ito ay kanyang kinain. At dahil sa tanawing ito, makikita na ang mga kawal ay nabigla at natakot, kung saan si Tata at Kazal ay napasigaw sa kaba habang ang mga ito ay nanginginig sa takot. At nasambit ni Kazal na ito'y inaasahan niya sa isang dragon. At sa kabila naman, si Kratul at Karta ay patuloy lang na napatingin sa dragon, at nasambit ni Killian na kahit sa ganoong anyo, mukha pa din itong tao at napakagandang babae. Subalit, ito'y tiyak na hindi kumikilos tulad ng isang tao. Kaya habang nakatayo si Soldrake sa bato at patuloy sa pagkain ng karne ng demonyo, si Eren ay napatingin na lang sa kanya at walang may masabi. At pagkalipas ng ilang oras sa kanilang paglalakbay, dahil gabi na ay naisipan ng hukbo na magpahinga at magtayo ng kanilang tent. Kung saan makikita si Kratul na muling nakabantay sa labas. At makikita din sa paligid si Soldrake na nakaupo sa puno habang ito ay tumitingala sa maliwanag na buwan. Nang bigla na lang may tumawag sa kanya sa ibaba, at naagaw ang pansin nito. Ang tumawag sa kanya ay si Eren, habang may hawak na espada at daladala ang isang hayop na walang ulo. At inimbitahan nito si Soldrake na para siya ay samahan. Kaya agad nitong hiniwa ang hayop para makuha ang karne nito. At makikita natin na matapos nitong mahiwa ang mga karne ay gumawa si Eren ng apoy, kung saan makikita na ang dalawa ay nakaupo habang niluluto ni Eren ang kanyang karneng hiniwa. At pagkatapos maluto ng karne ay agad niya itong binigay kay Soldrake, kung saan ito ay nagulat. At nasambit ni Eren na kung ito ay nasa kanyang anyong tao ay kailangan itong kumain ng kagaya ng ginagawa niya. At ito'y pinagmasdan ni Soldrake, at ginaya din niya ang ginagawa ni Eren habang kinakain niya ang binigay nitong karne kung saan ito ay nginuya niyang mabuti. At nasabi nito kay Eren na siya ay kakaibang Pendragon. At sinagot ito ni Eren ng may malungkot na mukha, na siya ay isang Pendragon subalit ito din ay si Raven. Kaya napatingin na lang si Soldrake sa kanya dahil naramdaman din ito ang kalungkutan na nadarama ni Eren. Dahil dito ay natahimik ng saglit ang dalawa, at pagkatapos ay nasambit ni Eren, nahihinto na ito sa pagbanggit tungkol sa dati niyang sarili dahil hindi din ito maiintindihan. At dagdag pa nito, na ang pagluluto ay isa din sa bagay na madalas nitong gawin noon. At napatanong ito kay Soldrake. Hindi naman masama diba, wika nito. At muling napatingin lang si Soldrake sa kanya at walang nasabi. Kaya nasambit ni Eren na mayroon itong gustong itanong sa kanya. Subalit bigla na lang si Soldrake na nagsalita. At lumabas sa bibig nito ay Sol. At naguluhan si Eren kung ano ang ibig niyang sabihin, at nasambit ni Soldrake habang may malaking ngiti sa kanyang mukha, na simula ngayon ay pwede niya itong tawagin Sol. At nanlaki ang mga mata ni Eren habang nakatingin kay Soldrake, at napaisip na unang beses niya itong nakitang tumawa, at nakumpirma niya na ang mga dragon ay marunong din pala na gumawa ng ganitong mukha kaya ito ay napangiti. At nasambit nito sa pagtawag sa kanyang pangalan. Sol, ano ang tungkol sa Dragon God at Demon God? Wika nito, ngunit bago pa man ito makatapos ay sinabihan nito ni Soldrake, na ang oras lamang ang makakasagot nito. At ito'y nagpatuloy sa pagkain. Kaya muling natigilan si Eren at natahimik. At ito'y napasigaw sa inis sa paulit-ulit nitong sagot. At pagkatapos ng kanilang mahabang paglalakbay, ay sa wakas nakabalik ang hukbo sa teritoryo ng mga Pendragon. Kung saan makikita ang maraming maids na nakalinya sa pasukan ng kanilang kastilyo para mag-abang sa pagbalik nila Eren. At makikita din ang pagtakbo ng kanyang pamilya papunta sa beranda ng kanilang mansyon kasama ni Lindsay at ng butler. At habang ang mga ito ay nasa beranda at nakatingin sa paparating na hukbo, nasambit ni Irene na sa wakas ay nagtagumpay din ang kanyang kuya. At si Hilly naman, habang naiiyak ay nasambit din na ito ay kanyang ipinagmamalaki. At si Lindsay naman ay napaisip na ito'y labis na nag-alala kay Eren noon na ang mga ito ay nagpaalam sa isa't isa sa Belliant Gate. Ngunit nagpapasalamat ito na siya ay maayos na nakabalik. At may sumigaw, nandito na siya, wika nito. At makikita ang pagpasok ni Eren habang sakay ng kanyang kabayo at ang mga tao ay hindi mapigilan ang kaligayahan, at ang mga ito ay naghihiyawan sa tuwa habang sinisigaw ang pangalan nito.
At makikita din ang pagpasok ng kanyang buong hukbo na patuloy na nakamarcha habang ang mga ito ay pinapalibutan ng napakaraming tao na naninirahan sa teritoryo ng Pendragon. At dahil sa nakita ni Lindsay at Irene, ang mga ito ay nagtaka kung sino ang mga kasama ni Eren sa kanyang pagbalik. Dahil nakita ng mga ito si Tata at Kazal na masayang naglalakad kasama ng hukbo. At mayroon din itong kasamang mga orcs na naglalakad kasabay nila. At sa tabi nito mayroong babaeng may pakpak na lumilipad. At dahil napansin din ito ng butler, ito ay napasigaw kung bakit mayroong goblin at harpy, at meron ding orc. At napatanong ito kung bakit ito mayroong kasamang mga demonyo. At dagdag pa nito kung sino ang babae na katabi nito na mayroong mga pakpak. At si Helene, habang nanlalaki ang mga mata, ay napasagot na ang babaeng iyon ay pamilyar sa kanya. At balik tayo kay Eren kung saan ito ay biglang tumigil sa kanilang pagmamarcha at hinawakan nito ang kanyang espada at unti-unti itong kinuha sa takip. At habang kinukuha niya ito, tinawag nito ang pansin ng lahat ng tao sa paligid sa pamamagitan ng pagsigaw. At itinaas nito ang kanyang espada kung saan si Soldrake ay napahawak sa kamay nito, at buong lakas muli itong sumigaw. Ang mga Pendragon ay nagwagi. Ngayong araw, ang dragon ay makakasama nating muli, wika nito. At dahil sa mga sinabi ni Eren, si Helene ay napatingin dito at si Irene naman at Lindsay ay naguluhan sa sinabi nito. Nang bigla na lang ang nakikita nilang babaeng may pakpak ay umilo ang mga kristal sa kanyang noo. At habang ito ay nasa itaas ni Eren, unti-unti itong nagbago ng anyo, hanggang sa ito ay nagpalabas ng napakalakas at napakaliwanag na asul na aura kung saan tinakpan nito ang kalangitan. At dahil sa mga nakikita ni Mia, Irene at Lindsay, ang mga ito ay napanganga. Dahil sa nakikita nilang nag-aapoy na aura ay may unti-unting lumalabas, kung saan unang lumabas ang napakalaking nguso kasama ng matatalim ng ngipin nito. At nang ito ay tuluyang makalabas, ito ay ang puting dragon na si Soldrake na kaagad na nagpakawala ng napakalakas na sigaw na naramdaman ng buong teritoryo. At dahil dito ang pamilya ng Pendragon ay napasigaw ng pangalan nito. At pagkatapos ng pag-ibang anyo ni Soldrake habang ito ay nasa himpapawid, makikita ang pagpasok ng hukbo sa kanilang kastilyo kung saan ang mga ito ay nagpasya na magkaroon ng piyesta dahil sa kanilang tagumpay. At dumating ang kinagabihan ng piyesta kung saan ito'y nagsimula ng pagputok ng mga magagandang paputok sa labas ng kastilyo. At sa loob, makikita ang napakaraming bisita na nobles kung saan ang mga ito ay masayang nakikipagkwentuhan sa isa't isa sa kanilang mga lamesa. At may makikita din dito na iba't ibang musikero kung saan may tumutugtog ng piano at gitara sa mga kababaihan. At makikita sa kabilang lamesa si Irene at Lindsay na nag-uusap. At dahil sa mga kaganapan sa loob ng kastilyo, si Lindsay ay masayang nasambit na ito'y napakalaking pagdiriwang at ito ang unang beses niyang makaranas nito. At sinagot ito ni Irene, na ito ay normal dahil ito ay para sa pagdiriwang ng kasunduan sa pagitan ng kanyang kuya at ng dragon. At dagdag pa nito na ang mga lords ng kalapit nilang teritoryo at ang mga maimpluwensyang merchants ay nagpunta para dumalo sa okasyon na ito. At ito ay ikinamangha ni Lindsay at napatanong ito kung nasaan ang kanyang master na si Eren, kaya ito ay napalingon para ito ay hanapin. Subalit, si Eren ay kasalukuyang nasa pasilyo ng kanilang mansyon, kung saan nilalapitan nito si Soldrake habang ito'y nakaupo sa gilid. At nang ito ay makalapit, tinawag nito si Soldrake at tinanong kung ayaw ba nitong pumunta sa handaan. At dahil sa sinabi nito, ito ay napansin ni Soldrake at siya ay napalingon. At nasambit nito na kahit pa ito ay si Eren o Raven. Hindi pa ba ito nagsasawa na makipag-usap sa kanya? At sa sinabi ni Soldrake, si Eren ay napaisip na wala itong may naiintindihan. At napatingin ito kay Soldrake na may mukhang naguguluhan. At dagdag pa ni Soldrake, bilang tagapagmana ng Pendragon, hindi ba dapat siya ay abala sa salo-salo? At sinagot ito ni Eren na ang pagbati sa mga bisita ay nakakapagod na gawain, at dagdag pa nito kay Soldrake na kahit ito ay dragon ay marami itong alam tungkol sa lipunan ng tao. At sinagot ito ni Soldrake na nakasama nito ang pamilya ng mga Pendragon ng mahabang panahon. Subalit hindi pa nito naririnig ang isang dragon na lumabas at sumama para sa isang salo-salo. At dahil dito ay napatanong si Eren kung bakit. Dahil ito ay may kakayahang magpalit ng anyo bilang isang tao. Kaya napalapit si Soldrake ng kanyang ulo habang tinititigan si Eren. At si Eren ay nagtaka kung ano ang kanyang ginagawa.
At nasambit ni Sol Drake, na gaya ng kanyang iniisip, siya nga ay naiiba sa dating mga Pendragon. At agad-agad itong tumalon at lumipad papalayo, kung saan si Eren ay napasigaw para ito ay pigilan. Subalit wala na itong nagawa kundi ang tingnan ng anino nito habang unti-unti itong nawawala sa maliwanag na buwan. At habang ito ay patuloy na nakatingin sa himpapawid, may bigla itong napansin na papunta sa kanya. At ang mga papunta sa kanya ay napakaraming babae na hinahanap siya at nais itong makilala at nais nilang marinig ang mga nangyari kung paano ito nakagawa ng kasunduan sa dragon. At dahil dito ay nag-iba ang mukha ni Eren dahil sa kanyang labis na pagkabahala. At makikita naman si Lindsay na masayang nag-aasikaso ng bisita, kung saan ito ay nanghihingi ng paumanhin dahil sa kabagalan. Subalit sinagot lang ito ng matanda na ito ay may magandang katawan, at kung pwede niya ba itong maging mistress. Ngunit ito ay tinawanan lang ni Lindsay, at napalingon ito sa kanyang narinig na grupo ng mga nagtatawa ng babae. At nakita niya na si Eren ay pinapalibutan ng mga ito. At ang mga babaeng ito ay pilit na dumidikit kay Eren at walang tigil na pinupuri ang kanyang mga nagawa. At makikita din dito ang pagpapakilala nila sa kanya ng kanilang iba't ibang prominenteng pamilya. Nang may bigla din na umagaw sa kanyang atensyon at nagpakilala bilang isang babae na galing sa mayamang pamilya. At ito ay labis na ikinagalit ng isang babae kung saan ito ay sinabihan niya na hindi siya isang noble at ito ay anak lamang ng isang merchant. Subalit, napasagot ito habang pinapakita ang kanyang mga mamahaling alahas na ang kanilang pamilya ay bumubuhat sa ekonomiya ng imperyo. At dahil dito, nagsimula ito ng hindi pagkakasunduan sa dalawang babae. Kung saan ito ay naglikha din ng kaguluhan sa grupo at si Eren ay mas lalong nainis, kaya humanap ito ng paraan para makalabas sa ganitong sitwasyon. At nang makatakas ito ay napansin ito ni Lindsay. At habang naglalakad si Eren paalis sa mga babae, ay napaisip ito na ang bawat isa sa kanila ay gustong makipag-ugnayan sa pamilya ng Pendragon. Subalit, hindi dapat siya maabala dito. At habang ito ay may malalim na iniisip, ay may bigla itong narinig. At nang mapalingon nito sa pinanggagalingan ng tunog, nakita nito si Killian at Karta na masayang nag-iinuman kung saan si Killian ay sobrang lasing. At nasabi ni Karta na ito ay nakakainom pa lamang ng 10 at ito ay bagsak na kaagad, at napasagot si Killian na hindi niya ito dapat ikumpara sa mga orc. At nakikita din ito na si Kratul na pinapakitaan ang kanyang nakababatang kapatid na si Mia ng Mahika, kung saan pinapagalaw nito ang laruan habang hawak-hawak nito si Tata habang kasabay din itong naglalaro si Kazal. At dahil sa nakita ni Eren, ito ay natigil sa paglalakad. Kaya nang ito'y napansin ni Karta at ito ay dali-dali din niyang tinawag para uminom. At nasambit nito na ipakita niya ang kanyang lakas sa inuman. At napasagot si Killian habang lasing, na ang batang master ay abala sa okasyon kaya wag niya itong istorbohin. Subalit si Eren ay napangiti na lang at agad na umupo sa lamesa na kanilang inuupuan. At natanong nito kay Karta kung ayos lang ba na ito ay sumama sa kanila. At nasambit nito na hindi pwede na ito ay matalo din sa inuman. Kaya si Karta ay masayang napaturo kay Eren habang nakatingin kay Kratul. At ang mga kaganapang ito ay napansin ni Lindsay. At nakikita niya na si Eren ay labis ang kasiyahan habang napapalibutan ng kanyang mga kasamahan. At pagkatapos ng ilang oras matapos ang handaan, makikita si Eren na inaalalayan ni Lindsay dahil sa kalasingan, kung saan sumasakit ang ulo nito kaya napatanong si Lindsay kung ito ba ay maayos lang. Pero ito ay nanghingi lang ng pasensya dahil ito ay naabala niya. Subalit sinagot ito ni Lindsay na ito ay ayos lang. At dahil masaya din ito na nakikita niya na siya ay masaya pagkatapos ng matagal na panahon, simula nang mamatay ang kanyang ama. Kaya sumang-ayon din si Eren dito at napangiti sa kanyang mga sinabi. At habang papasok ang mga ito sa kanyang silid ay napatanong ito kung ano ang ginagawa ng kanyang ina dahil sobrang gabi na. At nang mabuksan nila ang pinto ay bumungad sa harap ni Eren, ang mga babae na nakalinya sa kanyang harapan. Ito ay mga naggagandahang babae galing sa iba't ibang prominente at mayamang pamilya. At dahil dito ay nagulat si Eren at naguluhan kung bakit ang mga ito naririto. Kaya ito ay nagpalabas ng nakakatawang naiinip na mukha. Nang bigla na lang itong may narinig na nagsalita, mayroon ka bang nagugustuhan sa kanila? Wika nito. Ito ay si Helene, ang ina ni Eren at nasambit nito na dahil siya ay nakagawa ng kasunduan sa dragon, ay kailangan itong makagawa ng tagapagmana. At dagdag pa nito,
Ito ay ang kanyang responsibilidad bilang isang Pendragon kaya kailangan niyang pumili. At natanong ng kanyang ina, kung sino sa kanila ang gusto niya na magkaanak. At dahil dito makikita sa mukha ni Eren at Lindsay ang labis na pagkagulat sa mga nasambit nito.